Yan, ah, siguro gagawa na ako ng ending na kasi for a 12 volt system tulad nito. Rundown lang ako ha. 12 volt system. Sa taas, dalawang 550 na panel, nakaparallel. Isang charge controller, si Elejoy. Meron akong cheap Chinese inverter. Meron din akong branded na inverter. Tapos 200 amp hour na calb cells lang. Alam naman natin na ang calb cells ay deteriorated cells na yan, or hindi naman siya yung tip-top performance. Medyo na yan, degraded na, or 80% na lang ang tumatakbo. Papansin nyo, voltage ko 11. That's because nilobat ko yung battery. Ayan, hayaan nyo na, system ko naman yan. Huwag nyo na lang gawin sa system nyo. Yan, nagte 10.9 na, magka-cut off na yan. May LVD ba ako? Wala. Para sa maarte lang yun. May isang kaderbang breaker ba ako? Wala din. Para lang din sa mga natatakot na may mag-spark or what. Yun naman ang purpose ng breaker eh. May breaker to inside the battery box, doon sa ilalim ng terminal post, yung kinakabit sa terminal para hindi na humaba yung wire, direct na siya. Yun yung breaker sa DC side ko. Sa inverter, yung British plug na nandun sa extension, may fuse yun. So yan na yung system ko in overall. Ngayon, computer na patakbo na niya. Ang mga napatakbo na niya, yung aircon, ayun o, nasa ilalim. Yung aircon na yan, napatakbo na niya. Fan, napatakbo na rin niya. Halos lahat ng load dito sa bahay, induction, everyday yan. Wala po kami LPG, yan na talaga. Ref, ngayon nga to, naka-solar siya. Ito yung kumakain ng load, kaya nagda-drop yun eh. Kahit lobat, pinapatakbo ko yung ref. Lobat pa yan, partida na. Exhaust fan, lights, walang problema sa lights. Ilaw na lang yan eh, madali na yan. Kayang-kaya na ng inverter. So, hindi lahat successful sa 12 volts eh. Kasi, una-una, konting voltage drop lang, hindi tatagal system nila, mag-iinit inverter and all. Konti lang yung margin nila sa operating voltage from cut off. Konti lang, hindi katulad ng higher voltages, mahaba. Mag-drop man ng voltage ang higher systems, hindi ramdam kasi mataas voltage nila. So kaya ako nag-stick sa 12 volts kasi una-una mura. Hindi kailangan ng maraming mga panel, hindi kailangan ng malalaking battery. Kahit nga pumulot ka lang ng battery ng kotse na luma, aandar yan eh. So yun lang. Siguro ngayon, i-end ko na yung video siguro. Wala na akong ma-video eh. Nagawa ko na lahat. So yun lang guys. Ayan o. Naka-extension yung ref papunta sa inverter. So naka-solar yan.
Yun lang. Wala na akong maiprove pa. I have already proven that 12 volts is sustainable in terms of off-grid, solar off-grid. Kasi yung iba, wala naman eh. Para sa kanila, it doesn't matter. I'll still do what I do. Yung iba naman, it doesn't matter. Kasi higher system voltage, wala yan. No match yan sa ganito, higher system voltage. Syempre, may pera sila, go for that. Pero sa mga walang budget na gan kalaki at gustong magtipid at mag-solar, kaya yun yung target nung build na ginawa ko. Pero para magkompetisyon doon sa malalaking setup na ubod ng daming panel, mismatch yun. Hindi talaga uubra. Kasi unang-una, sa voltage pa lang, ang laki ng difference. 12 lang ako. 51.2 yun, 48 yun, or kung ano man, kahit nga 24 yun. Ang laki ng dinadrop ng amperes pagka mataas ang voltage. So, lugi. Hindi talaga. Kumbaga parang big bike. Parang ano yun eh. Parang big bike tapos ang kalaban mo bisikleta. Hindi talaga uubra. O kaya scooter man lang na tapos big bike. Hindi talaga uubra. So, yun lang guys. Wala na akong video. Okay na ako dito. So, sign off na ang video ko for the 12 volts. Siguro, pagka in the future, kung talagang may nasira na sa setup ko at kailangan ko na rin mag-upgrade, siguro yon sa higher voltages na. By that time, di ko na kailangan videohan kasi ang dami na nagbi-video ng ganun. Mga system voltages na matataas. Pero tinan mo, bihira ang magpatakbo ng 12 volt na off-grid na buong bahay na malalaki ang loads katulad yan. Sa 12 volt, for a duration of time like start ako November 2025 until now, hindi ako nagpapatay ng system. So, yun lang guys. Magsa-sign off na ang 12 volt build ko. Na-reach ko na ang tugatog or ang highest point ng 12 volt system, which is 3 kilowatt. Actually, lampas na nga ako eh. 4.8 na to eh. Including surge and highest ampere, which is 337 amperes. So, do the math na lang. So, yun lang guys. Salamat sa panunood para sa mga 12 volt systems dyan. Sana more power sa mga setups nyo. Mag-build kayo ng maayos. Always on the safe side. Wag masyadong para magkamali man, merong margin of error. Hindi pwedeng katulad ng ginawa ko, sinagad ko. Okay lang, hayaan mo. Akin naman yun. Pero for them, hindi ko ina-advise na sagadin nila kasi possible na masunog talaga eh. Yung sa akin nga, possible na masunog din eh. So, yun lang guys. Dinemo ko lang, pinakita ko lang. What a small solar system. Kasi yun ang title eh. Small solar system na DIY. Yun lamang guys. Salamat sa pag-appreciate. Salamat sa panunood. Salamat sa mga nag-subscribe. Nandyan pa rin naman kayo. Magpo-post pa rin ako ng mga videos. Pasundot-sundot na lang siguro.
Kasi nga, crisis na ngayon. Kailangan na rin natin mag-asikaso sa mga bagay-bagay. Everything is being tightened down na, kumbaga. Ano na siya? Sinisipon pa ako, pasensya na. Ano pa siya? Nagkakahigpitan na, nagkakaubusan na, at nagmamahalan na lahat. Ayun. So, bye guys. Stay safe everyone. Hanggang sa muli. Hanggang sa kanyang pagdating. Occupy till you come. So, yun lamang. Bye guys.